matagal na rin nilalaro ni inang kalikasan ang laro ng survival of the fittest. Ang mga extinctions ay parang huling yugto ng laro at sa kasamaang palad, ito ay nangyayari ng madalas sa kasaysayan ng ating planeta. Alam kong iniisip mo, bakit nga ba nagkakaroon ng extinction? Ano nga bang dahilan nito? At sa totoo lang, matagal na rin sinusubukan ng mga eksperto na alamin ang sagot dito. Para itong pagtukoy kung bakit patuloy na namamatay ang halaman mo. Well, napakaraming posibleng dahilan. Tignan natin ang pagkawala ng maraming species ng megafauna malapit sa simula ng Holocene. Naniniwalang ilang siyentipiko na ang malalaking pagbabago sa klima ay naging dahilan ng pagbabago naman ng habitat. Para bang lumabas ka ng bahay na naka-shorts at naka-t-shirts tapos biglang bumuhos ang napakalakas na ulan. Sa kabilang banda, naniniwala naman ng ibang eksperto na ang pakikialam ng tao ang dahilan. Baka naglabis tayo sa pangangaso o pagkasira ng mga natural na tirahan. Katulad yan ng paglalaro mo ng Jenga. Kapag inalis mo ang isang paraso, maaring bumagsak ang lahat. Pero alam mo ba, baka ang problema ay dahil nga sa atin kasama ng mga hayop na daladala natin na hindi sinasadyang nagiging sanhi ng pagkalat ng mga bagong sakit sa ibang mga hayop na wala pang resistance. Halimbawa, yung tipong may konting sakit ka pero pumasok ka pa rin sa trabaho at nahawaan mo yung iba. Naku, sobrang pasaway, wag na wag mong gagawin yan. Ang saiga antelope ay nakaranas ng malubhang sitwasyon kamakailan lamang. Sila ay dumaan mula sa pagiging isa sa pinakamagandang itsura ng mga antelope sa paligid hanggang sa muntikan ng mawala sa mundo sa loob lamang ng maikling panahon. Una, tinuro dito na ang poaching ang may sala. Sino ba namang hindi gugustuhin makakuha ng saiga antelope, di ba? Para sila mga supermodel sa kaharian ng mga hayop. Pero lumalabas na ang tunay na may sala ay mas maliit pa sa baril ng mga poachers. Ito ay isang parasite na nagdudulot ng pasteurellosis. Side note pala ilang beses ako nabulol dyan sa pagsasabi ang salitang yan. Sige nga, bigkasin mo nga yan ng 5 beses ng mabilis. Itong nakakagulat, ang mga antelope na tinamaan ng impeksyon ay malamang kulang sa sustansya. Parang yung bigla kang nagkasakit dahil 1 linggo kang kumakain ng puro junk food at soft drinks. Hindi na yan kinaya ng immune system mo. At mas malala pang sitwasyon sa kawawang saiga antelope dahil kagagaling lang nila sa mas malamig kaysa sa karaniwang winter at mas mainit kaysa sa karaniwang spring. Talaga nga naman hindi sila pinagpahinga ng kamalasan. Ayon sa mga scientists, nasa gitna tayo ng ika-6 na mass extinction. Well, tama ang narinig mo. Hindi lang basta extinction kundi mass extinction. Sinong may kasalanan? Siyempre tayo din. O alam kong iniisip mo, nagre-recycle naman ako, nagsasara ako ng ilaw paglabas ng kwarto. May bamboo toothbrush pa nga ako. Well, ayos yan. Pero sa totoo lang, ang konting pagbabago sa ecosystem ng ating planeta ay pwedeng magresulta ng mas malalang problema. Parang isang Jenga game ang sitwasyon. Yung laro na nagtatapat-tapat ng mga kahoy hanggang sa mayroong taong magpapabagsak nito at lahat ay sisigaw. Ganyan ang ginagawa natin sa mahalagang ecosystem ng ating planeta. Hinuhugot natin ang mga bloke sa kaliwat kanan at maaring bumagsak ang lahat sa anumang sandali. Grabe talaga ang mundo natin ay nasa isang delikadong sitwasyon. Alam ko naman talaga na tayo ay makalat. Pero kapag narinig mo ang lahat ng hazards, well, nakakalula talaga. Sa mga landfill na puno ng basura hanggang sa polusyon sa tubig at lupa. Parang gumagawa tayo ng kalat na ang hirap ayusin. Tapos may mga oil spills pa at pesticides. Kawawa naman ng mga hayop at mga halaman na nag-aagawan sa buhay. Baka kailangan natin ng Captain Planet na tutulong sa atin para malutas ang problemang to, di ba? Isipin mo, nakakapinsala rin ang mga gusali natin sa iba't ibang nilalang sa mundo. Naisip mo na ba kung papaanong lumilipad ang isang ibon sa gitna ng isang lungsod? Para ito naglalaro ng video game pero mas mataas ang panganib. At huwag kalimutan ang epekto ng global warming na nakakaapekto sa lahat, mula sa dagat hanggang sa lupa. Dahil sa mga panganib na ito, hindi na nakakagulat na maraming species ang nahihirapan at namamatay. Medyo nakakaloka isipin, di ba? Ang dami nating ginagawang pinsala sa mundo na parang kaya nating gumawa ng epekto katulad ng pagbagsak ng isang asteroid. Mula sa pagdumi ng hangin, tubig at lupa hanggang sa pagwasak ng mga tirahan at pag-ubos ng buong species. Hindi talaga natin napapabuti ang kalikasan. Kung makakapag-time out lang ang inang kalikasan, malamang ginawa niya na yun. At ito ang video natin for today. Maraming salamat sa panonood.
Tinalakay natin ang ilang mabibigat na usapin ngayon mula sa mga dahilan ng extinction events sa kasaysayan hanggang sa papaano tayo bilang mga tao ay nakakadagdag sa posibleng 6 mass extinction. Pero huwag ka muna matakot. May magagawa pa tayong hakbang para mapagaan ang pinsala at protektahan ang iba't ibang uri ng buhay dito sa ating mundo. Pwede tayong magbawas ng paggamit ng single-use plastics at suportahan ng sustainable agriculture at pangangalaga sa kalikasan. Kaya magtulungan tayo para maging positibo ang pagbabago sa mundo at siguraduhin na hindi tayo ang asteroid na mag-trigger ng susunod na mass extinction. Like at subscribe para sa mas marami pang interesting at informatibong content. Kita-kits tayo sa next video.